Inulit muli mga kababayan ni dating Pangulong Digong yung kanyang unang sinabi na ayaw niya daw na tumakbo bilang Pangulo ng ating bansa si Inday. Ayan po mga kababayan yung sabi ni Maudigs. Ako kay Inday niya, sabi ko, huwag ka nang mag-ambisyon, anak kita. Pinaginitan na niya ninyo yung anak ko, wala mang ambisyon. Kontra-kontra po yung mga statement ni Maudigs sa kanyang programa po. Sabi mo walang ambisyon, pero pinagsabihan mo na wag nang mag-ambisyon. Wag na nga tumakbo. Ba't mo pagsasabihan yung anak mo na wag nang tumakbo kung walang ambisyon? Di ba? Hindi mo na kailangang pagsabihan kasi sabi mo wala mang ambisyon. Yan niya Mr. Maravillas, di ba si Maudigs wala ding ambisyon na magpangulo? Yun nga po. Sabi niya, ayaw niyang magpangulo. Ayun, nagtapos ng kanyang turno sa pagkapangulo. Di ba? Ganon. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated ng mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Tapos like and share na rin po ninyo para marami yung makapanood. Sa mga naghahanap pala po ng malinis at spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment po for Meralco, bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym po is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number po 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. Ayan po yung balita. Yung balita ngayon po. Ako kay Inday, huwag ka nang mag-ambisyon. Sabi po ni Maudigs, former President Rodrigo Duterte appeals to his daughter, Vice President Sara Duterte, to set aside her political aspirations. Sabi niya po, pinag-initan niya ninyo yung anak ko, na wala namang ambisyon yan. Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Binigyan si Inday ng Vice Presidency, ako ng President, si Pulong Congressman, si Baste Mayor. Tama na yan, para sa akin, okay lang. Pinaginitan daw yung kanyang anak, wala mang ambisyon. Kung walang ambisyon, Maudigs, yung anak mo na magpangulo, bakit mo pinagsasabihan na wag nang tumakbo? Diba? Kontra-kontra po yung inyong statement. At saka, walang katotohanan yung sinasabi mong pinag-initan yung anak mo. Walang nag-iinit po sa anak mo. Kayo lang po ang nag-iinit ang ulo. Di ba? Sino yung nagsabi ng tambaloslos? Umatake kay Martin Romualdez? Di ba kayo? Kayo yung nag-iinit? Baka miniminaan niya Mr. Maravillas, pinag-initan si Inday yung sa confidential funds. Walang nag-iinit sa kanya sa confidential funds. Siya mismo yung nagsabi na bahala na yung Congress. Di ba malinaw yon? Pero nang tanggalin po yung
confidential funds, uminit yung ulo ni Inday. Tapos binabaliktad ninyong kayo yung pinag-iinitan at hindi lang si Inday yung uminit yung ulo, kayo po uminit yung ulo ninyo at binakbakan ninyo ng binakbakan yung mga congressmen, si Martin Romualdez, at inakyus pa ninyo na kasi niya tatakbong Pangulo. Walang gano'n na statement po si Martin ni ang kanyang mga kapartido, kanyang mga kasama sa Congress. Nasa defensive position yung Congress. Ang nag-init po kayo. Tapos binabaliktad ninyo sa statement ninyo ngayon na pinag-initan si Inday. Walang nag-iinit sa kanya. Di ba po? Kayo yung may reputasyon na laging mainitin yung ulo. Sige nga ang pangmura ninyo sa sa programa ninyo, di ba? May narinig kayong pagmumura sa sa kampo o sa party ni Martin Romualdez, di ba wala? Tahimik si Martin na nagtatrabaho, laging kasama ng ating Pangulong BBM. Kasi tinitraining siguro. Ako man lang yung nagsasabi noon. Si President Bongbong, hindi man po nagsasabi. Kaya lang, siyempre ako, observer, na napapansin ko na para ikako tinitraining. Ako man lang yung nagsasabi noon. Pinagdudahan na ninyo. Sinasabi na ninyo, may ambisyon si Martin at hindi mananalo. What? Pag tumakbo daw si Martin Romualdez, di man niya manalo yan. Kayo po na mag-ama, nanalo kayo sa national positions dahil po sa support ng mga Marcos loyalist. Ayan ang totoo niyan. Kaya nga yung challenge ng ilan sa narinig ko na mga Marcos loyalist, may nag-comment po sa video ko po. Pag yan niya si Inday, humiwalay. Kaya niya, hindi yan umihiwalay. Pag umiwalay niya yan sa unity, siguradong bubulosok yung ratings niyan. Kasi ang dami ng approval ratings po, trust ratings kay Inday, yung mga Marcos loyalist man lang po. Pag na-turn off po yung mga Marcos loyalist, umiwalay siya, at tapos yung less than 1 million na lamang niya kay President Bongbong Marcos, di ba 32 million plus siya? 31 million naman po plus yung ating Pangulo. Yun ang mga kababayan maiiwan sa kanya. Yun man lang po yung mga DDS. Challenge natin. Subukan ni Inday na humiwalay sa mga Marcos kung hindi bumulusok yung ratings ni Inday. Ngayon nga po, bumubulusok na yung approval ratings, trust ratings ni Inday. Pumantay na po si Martin. Bakit pumantay si Martin? Kasi nahahalata ng mga mamamayang Pilipino, ng mga Marcos loyalist, na ang tinitraining po ni Pangulong Bongbong na successor niya, si Martin. At si Martin, very supportive sa kanyang pinsan. Di ba? Kambal dikit po yung dalawa. Sabi diyan, mga kababayan ni Maudigs, ako kay Inday, do not, wag ka nang mag-ambisyon. Anak kita, ibigay mo na sa yung mga gustong, ibigay mo na yung bayan sa kanila, and let us see what will happen to this country. Kita mo na, masyadong assuming si Maudigs na pinalalabas niya mga kababayan, sila lang yung magaling. What? Di ba? Imagine na ayaan na daw sila na tumakbo. Tingnan natin niya kung ano mangyari dito sa ating bansa. Ano nangyari ng administrasyon po ninyo? Kahit nga yung problema po sa droga na ang sabi po ninyo, so solusyonan ninyo ng 6 months, natapos yung term 6 years. Ayun. Ganon pa rin yung problema. Di ba? Kaya ayun, sinupalpal siya ng isang netizen dito. Sabi ni Ami Catalan, let us see indeed
Mas okay pa nga ang Pilipinas nung nasa Davao lang kayo, naka-confine. Kasi naman, wag nang mag-ambisyon ng nasyonal. Pag gusto ka mo, to sa Davao o Davao siguro. O sabi pa ng isa, this country will be much better without Dutertes. Diba? Sinupalpal ng mga netizens po. O, sabi pa ng isa pa, sus, nadinig ko na yan, drama na yan. I see a lot under your watch and the worst things happen. What Philippines need is a true leader, not another clown. Supalpal po, basag. Basag na basag si Maudigs sa mga netizens po. Sabi pa ng isang netizen, si Mendoza Irene, don't say it please, do it. Tell your daughter to step down for the good future of Philippines. Tell her to resign from DepEd. Sabi ni Dan Barbosa, spare the Philippines from your ambition or greed. Inday, we already suffered enough due to your father mess. Enough is enough. Sabi ni Elvis Hironaga Civiliano, ambot ni mo digong oy, dili na mi mutuo. Sabi ni Payoli, joke time. Kita mo, wala nang maniwala kay Maudigs. Pero anya Mr. Maravillas, sa iyo ano yung position mo? Ako po, mas gusto kong tumakbo si Inday. Mas okay po yung maraming gustong maglingkod. Di ba? At tumakbo si Inday, tumakbo si Martin, pagkapangulo, o kung sino pang gustong lumaban sa pagkapangulo sa 2028. Mas maganda po na marami tayong pagpipilian na mga gustong maglingkod. Di ba? Kaya nga po eleksyon. Tumakbo lang kayong lahat. Para masaya kami na mga vloggers. Marami kaming kwento. Ganun pa. O ngayon, sa iba pang kwento, sabi rito, is Romualdez undermining VP Duterte ahead of potential 2028 showdown? Majority Leader says no. Sabi po ni House Majority Leader Zamboanga City 2nd District Representative Manix Dalipe, wala man anyang ganon. Wala man talaga po. Sila man lang ang nagsasabi ng ganon. Si Maudigs, yung mga supporters ni Inday, yung mga DDS vloggers, yung mga anti-Marcos, vloggers, sila man lang po yung nagsasabi ng ganon. Wala mang ganon talaga po. Tutok na tutok yung Congress sa kanilang trabaho. Kaya nga po, yung approval ratings ng Congress, first time na mangyari na napakataas ngayon po sa pamumuno ni Martin Romualdez. Ganun po ang katotohanan yan. Sabi pa rito, no such thing as Team Martin versus Team Sara in-house. Sabi po ni AXIS Party List Congressman Erwin Tulfo. Kasi sabi may mga lumilitaw na balita, nagkakahati-hati na daw sa Congress. May Team Martin, may Team Sara. Wala man anyang ganon. Wala man talaga kasi yung Congress po, buo yung suporta kay Martin Romualdez. Di ba? Ang naiwan po kay Inday na mga supporter, si Juan man lang po, si Ilo Garci, saka siyempre si Pulong. Kapatid kasi si Pulong. Yung ibang mga PDP Laban members, nagsipagtalunan na po. Abandonship na. Lumipat na po sa kampo ni Martin, sa lakas sa CMD, saka sa partido ni President BBM, Partido Federal ng Pilipinas. Wala nang naiwan kay Inday. Di ba? Kaya sabi po ni Tulfo, Erwin Tulfo, there's no such thing as unity against the Vice President, unity behind the Speaker Romualdez. I believe there's unity to move this country forward. Yan din po ang hiling ni Pangulong Marcos. Magsama-sama, walang maiiwan. Sabi po ni Congressman Erwin Tulfo. Ayan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream.
Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement po siya. Kaya lang, gawa sa mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.